Sa ibang balita, muling nanawagan ang ilang grupo sa Kongreso na ipasa ang panukalang batas para sa divorce sa Pilipinas. Giit nila kailangan na itong may sa batas para matuldukan ang mga abusado, loveless at sirang relasyon. Ayon sa Divorce of the Philippines Now, malaki na ang iniusad ng panukala sa nakalipas na 12 taon at umabot pa ito sa final reading sa Kamara noong 19th Congress. Pero pagdating sa Senado, hindi na ito naitalaga para sa plenary discussion. Kasama naman sa mga tumututol ang Jesus is Lord Church worldwide sa pagpasa ng naturang panukalang divorce bill. Sa pagdinig ng House Committee on Population and Family Relations, sinabi nila na batay sa kanilang mga nakalap na pag-aaral, may negatibong epekto umano ang diborsyo sa kababaihan, kabilang na ang financial at emotional problem, gaya ng anxiety, depression at social isolation. Ayon pa sa JIL, naapektuhan din umano ang mga anak ng naghihiwalay na magulang, kabilang ang mababang academic achievement, mahinang kumpiyansa sa sarili at social relationships, kakulangan ng oras kasama ang mga magulang at paghina ng economic at emotional security. Samantala, bubuo naman ang komite ng isang technical working group para plantsahin ang mga pagkakaiba sa mga panukalang divorce bill. An enabling law on divorce will be patently unconstitutional. To enact the divorce law will not promise troubled spouses with what they are longing for, happiness, quote and unquote, or liberation, quote and unquote, but it will definitely produce generation of broken children and as well as disadvantaged women.